Nangangamba ngayon ang international community sa posibilidad na gumanti ang Iran matapos bombahin ng Amerika ang kanilang nuclear facilities. Inilunsad ng Amerika ang pag-atake para pigilan ang Iran na makabuo ng sarili nitong nuclear weapons. Pero binatikos ito ng Iran at tinawag na illegal at lantarang pag-atake sa kanilang bansa. Una na nagbanta ang Iran na papasabugin ang mga base militar ng Amerika sa Middle East oras na makisawsaw ito sa bakbakan nila at ng Israel. Pinag-aaralan na rin nilang isara ang Strait of Hormuz, isang makipot na lagusan ng mga barko na dinaraanan ng 20% ng global supply ng krudo. Dahil sa tumitinding bakbakan, umapila na si Pope Leo XVI na pairalin sana ng mga sangkot na bansa ang diplomasya. Itinaas na rin ng DFA sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Iran at Israel. Handa na rin ang voluntary repatriation sa mga Pinoy. Sa ngayon, 26 na OFW at isang turista galing Israel ang nakatawid na sa Jordan para ilikas. Bago sila nauna nang nakauwi, nitong Sabado ang 21 opisyal na naipit habang nasa seminar sa Israel. Para sa dagdag na detalye tungkol sa mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Israel at Iran, magkakausap natin si DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Eduardo De Vega. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek De Vega. Salamat po sa oras. Magandang tanghali. No? Yung position ngayon is officially Undersecretary for Migration Affairs para hindi malito with the DMW, no? Kasi ibang department yon. So we cooperate with them, no? Including about this work sa Israel and Iran. Thank you for that, Yusek. Yusek, kumusta na po ang kalagayan ng mga Pilipinong nakaschedule pauwi po mula Israel at Iran? Unahin ko po yung sinabi niyong 26. Nasa Amman sila, sinalubong na sila mismo ng DMW Secretary, si Secretary Hans Kaktak. Bukas umaga dito sa NAIA, no? I'm sure DMW will make an announcement. Tapos yung susunod naman, around Thursday or Friday, hindi pa final, merong first batch na manggagaling naman sa Iran. Pero mas konti to. They will be 8. 6 na OFWs, 2 turista, may mga turista sa Iran, at 8. And then in the next few weeks, unti-unting there'll be more batches, no? Lalo na sa Israel, where there are over 250, including yung 26 na nagparinig na gusto umuwi. So unti-unti natin iuwi sila. Kaya lang tumatagal kasi kailangan i-renew pa yung passports at kukuha ng transit visa sa Jordan. Kasi yun ang paraan na mauwi sila, na hindi pwedeng through the airports, pati sa Iran, no? Sa Iran naman through Turkmenistan. Ang magandang balita, yung mga naiiwan, wala pa naman tayong balita na injure or what, except for one who is still in critical condition sa isang ospital sa Israel, and we pray for him, no? Meanwhile, tulad ng sinabi nyo, nakauwi na yung 21 galing Israel na government officials. Sa Iran naman, ang dadaanan nila yung Turkmenistan. It's a little further, pero yun ang border. It's a 12-hour ride away. Sasamahan sila ng ating embassy bago sasalubungin sila sa Turkmenistan para sa flight nila pa uwi. No? So, we'll continue updating you. Voluntary repatriation, para lang, although even before in-announce namin, yun na yung patakaran, yun na yung practice ng ating mga embahada sa Israel and Iran, pati na rin noon sa Lebanon, no? Kasi parang kahit mga Pilipino na meron tayong repatriation program at pagsamantala ninyo. Pero karamihan sa Israel gusto maiwan yung mga OFWs kasi maganda yung buhay nila doon. Sanay na sila dito sa sa situation na palagi nagkakagera doon, o away. Yung Iran naman, mga married to Iranians, may Iranian family, so
lumilikas lang sila ang Tehran pero hindi sila umaalis ng Iran mismo. So, ganun po yung situation pero we hope for the best. Ilan pa po sa mga kababayan natin, Yusek De Vega sa Israel at Iran yung nagpahayag ng interes na makauwi at ano po yung timeline na tinatarget ng DFA para sa mga susunod pa po na batch? Well, we're working, of course, all of government approach to. So, mga OFWs sa Israel, ginagastusin niya ng ano no, ng DMW, tumutulong din kami, no. So, ang nangyari diyan, there are 253 so far, parami ng paramihan, na kasama yung 26 na nagpahiwatig. Well, ang gusto natin as soon as possible, meaning ano ngayon, June, dapat within the first few weeks of July, nakauwi na yung mga to. Pero ang mangyayari dyan, maaring tapos na yung hostilities by then, tapos sabihin na hindi sila uwi. Pero ganun pa man, depende lang sa availability of commercial flights, but next few weeks we want them home. Sa Iran is much less, much less. Kasi ang OFWs doon are very few. So ang mga umuwi, OFWs, wala pang 20. May estudyante, may Filipino students, about 17 doon na gusto rin umuwi. And some tourists, aside from may nauna na dalawa, meron pang mga 8 na gustong umuwi. So ang timeline yan is, well, quicker kasi kukunti lang sila sa Iran. So maybe within a week or so. I cannot make promises because it will depend on availability of flights and all, no? Pero ASAP, yun ang sabihin namin. Yung po mga naulat na 8 Pilipinong nasugatan din po at 88 nawalan po ng tirahan sa Israel, ano po ang update po sa kanila? May 8 po, 7 na, awa ng Diyos, dinischarge, at i-check ko yung records, no? 7 na discharge. Tapos may sinabi kayo, ilan ang sinabi niyong nawalan ng bahay ba yun? Sabi niyo, ano yung sinabi niyo? Alin po? Ano yung sinabi niyo? Yung po May sa 8. 8 po. Yeah, Opo. 8, isa lang ang nasa hospital pa. Opo, tapos Critical, pagdasala natin. yes, opo, yung po yun na bumigay yung kanyang lungs, ano? At doon naman po sa 88 nawalan po ng tirahan sa Israel din, Yusek. May Umabot update? na ng 127 ang nawalan o nasirang gusali o tahanan. Umabot na, ulitin ko po, 127. Na-resettle na ng Israeli government, 118. Meron pang 9 na hinahanapan ng bagong lugar. However, kung kailangan nilang temporary shelter, matagal nang inaalok ng ating embahada sa Israel. So again, 127. Pero umaakyat Umaakyat kasi nga nagkakaroon pa ng attacks, no? Yes. On both sides. So meron ng DFA statement na nanawagan tayo sa lahat ng mga parties, no, na bumalik sa diplomasya. At sana, hindi lang tayo, mga iba't ibang bansa, sinasabi to, sana tugunan ng mga, itong mga nag-aaway dyan. It's all about Iran's nuclear capability. Sinabi na ng Pangulo ng Amerika, mukhang nagtagumpay na raw sila, na nabuwag nila, nasira, na-obliterate yung Iran's nuclear sites. Well, sana ang katapusan niyan, magkaroon na ng balik sa status quo na walang barilan, walang missiles, ganyan, para mapayapa na naman para sa ating mga kababayan sa mga bansang ito at sa buong rehiyon. Yusek, ano po yung naging batayan ng DFA dito sa pagtaas nga ng Crisis Alert Level 3 sa Israel at Iran at kailan po ito dapat itaas sa Alert Level 4 o yung talagang mandatory evacuation na po? Well, isa po, yung Alert Level 3, any alert levels, periodic review yan, pwedeng iakyat, pwedeng ibaba. Pag bumalik tayo sa situation before June 13, ibabalik sa dating levels. Kunyari, Israel is alert level 2, yung Iran alert level 1. Papaliwanag ko yung mga alert level. Alert level 1, pag precautionary, meaning obligated na yung lahat na masdan muna observe kasi nag-uumpisa na yung possible danger. Alert level 2, may konting danger,
hindi ideal situation, precautionary phase. Restrictive phase. Meaning wala nang deployment ng manggagawa. Pwedeng bumalik yung mga may kontrata na pero yung bago, wala. Umabot tayo sa voluntary repatriation pag meron ng umpisa ng serious conflict, risking the safety mga kababayan. Ngayon, bakit voluntary at hindi alert level 4? Kasi po, para maging, first of all, bakit natin inakyat to alert level 3? Batayan sa advice yan ng local ambassadors natin, no, sa Tel Aviv at sa Tehran, at sinabi nila, well, obvious, may mga attacks, ibang situation before June 13. Although, tulad sinabi ko, dati pa tayong naghihikayat, ginawa lang natin formal na naka-announce na. Bakit hindi alert level 4? Ang alert level 4 or mandatory repatriation is rarely used. Kailangan may total breakdown, failed state na, gera na talaga, at hindi lang repatriate, kahit kung pwede, kahit na hindi lang pupunta doon at ayaw natin may Pilipinong tumitira doon. So a good example, Gaza. Nung nangyari itong incident, talagang, hindi lang Pilipino, kahit sinong dayuhan doon. Hindi pwede yung Gaza. Nung years ago, yung Libya, for mandatory evacuation, Sudan, some years ago, dahil may total civil war na sa loob. Yun ang kailangan umalis yung mga tao. Hiwala pa tayo doon. Bakit po? Yung Israel, ayon sa ating ambassador, except for the times na, at saka pwede nyo kausapin mga Pilipino mismo doon. Ayaw na umuwi kasi except for the times na may sirena, tapos eto na yung mga missile, normal ang life doon. Well, as normal as you can be under Israeli way of life, no? Iran naman, sabi ng ambassador natin, walang nasasaktan na Pilipino kasi targeted ng US at Israel are very specific targets na as much as possible, walang nasasaktan na civilian life. At bumabalik na raw ng konti yung normalcy kahit na may gera pa sa Iran. Sabi ng ating ambassador, si Roberto Manalo, nagsisibalikan na yung mga ibang umalis ng Tehran, nagsisibalikan. Bukas na naman yung ibang shops, yung gas stations, wala ng pila. So, in other words, may konting, hindi pa total breakdown of law and order. So, hindi pa tayo nasa mandatory level. Isa pang usual nangyayari, pag mandatory repatriation, mga Pilipino mismo, gusto nang lumikas, umalis. Dito, in this case, kailangan mo pang hikayat o magsusumamo ka na halos na umuwi na. Kasi nga, para sa kanila, safe pa rin sila. It's clearly not a situation for alert level 4. We will await the recommendations, pero meron tayong contingency plans na in place. Kunyari, alert level 4 na. And kasama dyan, involves, hindi lang pwedeng Philippines yan. Iba-ibang bansa magtutulong-tulungan dyan para makauwi yung ating mga mamamayan. So, alert level 3 pa rin. At alam ng Pangulo to. Gaano po tayo nga kahanda yung ating pamahalaan sakali mang ipatupad po ang malawakang repatriation na? Lagi tayong handa for anything. We've done it before. 1990 pa lang nung sinalakay ni Saddam Hussein yung Kuwait. Tapos later, nag-repatriate na tayo ng tens of thousands from Libya, yung Arab Spring, yung from place Lebanon, more than once na tayo nag-repatriate ng kadami-dami doon. We are ready, no? Except i-activate ng embassies, yung contingency plan, lahat ng Middle East may activation. I would like to take advantage of the situation to say, isang advantage ngayon natin, walang danger na so far, na lumawak ito at mag-spread sa buong Middle East. Kung hindi, World War III na yan. Bakit po? Parang ang dating, except for Qatar, which made a statement, no? Yung mga ibang bansa, yung mga Arab countries beside it, most of them don't have diplomatic relations with Israel or have issues with Iran because, some historical, Shiite versus Sunni Islam, ganyan. Parang ang tingin nila, wala tayong manok dyan. I mean, let's stay out of it. Because of that, countries like Saudi Arabia, UAE, where we have 1 million or almost 1 million, Saudi lagpas 1 million na Filipinos, they're relatively safe.
even yung direct katabi ng Iraq, where situation is also a bit confusing or difficult, they don't want to be involved. So it helps na kahit na nangyari itong ginawa ng US, wala tayong nararamdaman. Well, maybe sa UN, magkaka-debates, ganyan, pero mukhang hindi lalawak. Unlike nung nangyari sa Gaza, nung sumalaka yung Israel sa Gaza, nag-spread sa Lebanon. Tapos pati Yemen, nagfa-fire ng missile sa Israel. Pero ngayon, ilang wala. So we hope it remains that way at mababawa ng tension matapos na ito. May sinabi si President Trump, let's now use diplomacy. Sana ganun na po at para sa kapayapaan at kabutihan ng napakadami nating mga citizens sa Middle East. Yusek De Vega, panghuli na lamang po mensahe sa ating mga kababayan na nananatili pa rin sa Israel at Iran at maaaring nagdadalawang isip kung uuwi ba sila o hindi. Nananawagan kami mga kababayan, habang pwede pa, umuwi na kayo na. Palagi nyo sinasabi, okay na dito kay mamatay sa gera kaysa mamatay sa gutom. Hindi po okay mamatay, okay mabuhay. At dito mas safe kayo at hindi lang namin kayo uwi. All of government approach, yung ibang ahensya, hindi lang DFA. Nandiyan yung DMW, pag sinalubong kayo, mayroon kayong financial package, pangako nila, yung reintegration program, hahanapan kayo ng employment dito, or kung gusto nyo ma-deploy sa abroad, hahanapan nila kayo ng ibang lugar. Merong DSWD na tumulong, DOH, ibang ahensya ng gobyerno. Of course, yung Congress din, minsan sumasalubong niyan. At number 1, yung Pangulo na committed sa inyo. Ang importante, safe kayo. At kung tumagal pa to at hindi matapos, mukhang paiwating na yon na hindi po lugar yan. Mga Pilipino naman dito sa Philippines na mabahala para sa mga mag-anak, kung gusto nyo, tawag kayo sa hotline 1348 ng OWA. Sa amin naman, 834-4000 sa DFA, tapos pa-contact kayo sa Migration Affairs, no? Para bigay nyo yung pangalan kung may nawawala kayong kamag-anak at papalocate namin. Nandito kami para sa inyo at by the way, pasalamat din sa serbisyo nyo dahil kayong tunay na ambassadors of goodwill din na nagbibigay ng magandang reputation sa ating bayan kung saan man kayo. Mabuhay po kayo. Marami pong And be safe. Marami pong salamat Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs.